Hello, magandang araw po sa ating lahat. Kamusta? Sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao. How are you today? Kung kayo ay bago sa ating channel, huwag kalimutan mag-share, mag-like, and subscribe. And huwag kalimutan i-click ang notification bell para updated kayo palagi every time na magkakaroon po tayo ng live streaming. Mga kababayan, mga kamunting tinig, ang ating pag-usapan ngayon ay itong panawagan ni Alan Cayetano na magkakaroon po ng snap election. Pag sinabing snap election, magkakaroon tayo ng eleksyon para palitan ang presidente down to the lowest level na posisyon. Ano ang premise ni Alan Peter Cayetano na magkakaroon po ng snap election? Para manumbalik daw muli ang tiwala ng taong bayan sa gobyerno. Hindi kaya ito ay isa lamang pong style ni Alan Peter Cayetano para pagtakpan ang mga napipintong pagbubunyag ng mas malalim pa na ugat ng korupsyon na tinatalakay natin ngayon, particularly sa issue ng flood control anomaly? Bakit bigla-bigla i-propose ang snap election? Bigyan ko kayo ng dalawang konteksto mamaya. Dalawa ang nakikita ko dito na dahilan. Either number one, may pinagtatakpan itong ganitong klasing mga panawagan. Bakit kung kailan pa madali na lang matumbok itong mga personalidad na sangkot, no? Dahil masasabi naman natin na hindi naman lahat ng mga inaakusahan dyan ay guilty beyond reasonable doubt. Dahil i-apply pa naman natin dyan yung innocent until proven guilty. Kaya nga bigyan sila ng pagkakataon na sagutin at ipaliwanag ang kanilang sarili sa korte. Okay? Para manumbalik ang tiwala ng taong bayan doon sa mga opisyal na nasangkot. Kabilang na ang ilang mga mambabatas at mga kontraktor at saka mga opisyal ng Department of Public Works and Highway. So sabi ko, dalawa yung nakikita ko. Number one, may pinagtatakpan, kaya po magkakaroon ng snap election. So what is the purpose of snap election? That's a relevant appeal to the public. No? Hihikayatin mo na magkakaroon ng snap election for what? Para iluklok ang isang pangulo na kung saan ay klarong-klaro na wala namang kaalam-alam, hindi naman qualified, okay? At hindi naman nakakatulong sa bansa, bagkus nakakasira, hindi pa nga pangulo. No? And pangalawang reason na nakikita ko dito, aside from may gustong pagtakpan, ito ay talagang klaro na tinitrigger o pinoprovoke ni Alan Peter Cayetano ang gobyerno, lalong-lalo na si PBBM, na mag-declare ng snap election, okay? Para may ibato sila at i-connect doon sa aksyon ng kanyang tatay. Para lang daw di umano manatili sa pwesto, no? Kaya nag-declare ng martial law. So yun yung mga nakikita ko na mga dahilan kung bakit agad-agad po na hinikayat, okay, ni Alan Peter Cayetano na magkaroon ng snap election. So anong tingin ni Alan Peter Cayetano sa mga Pilipino katulad ng munting tinig, bobo? Duterte Dayhard supporters lang ang mga bobo pagdating po dito. Tuwang-tuwa ang mga animal. Tuwang-tuwa itong mga alipores ni Alan Peter Cayetano. Tuwang-tuwa ang mga Duterte Diehard supporters dahil akala nila snap election ang pinaka-the best na solusyon. Hindi po. Ang pinaka-the best na solusyon ay ang hintayin ang findings ng Independent Commission for Infrastructure at hintayin din ang tamang paggulong ng hustisya. Kasi gumugulong ang hustisya ngayon eh. So tiyak na may managot, may magbabayad, at the same time, may makukulong. Yan po ang epekto ng paggulong ng hustisya
sa ating bansa. Disgrasya ang mga alay ng nakaraang administration na nagpabaya, pumasok sa mga illegal na mga agreement at mga bidding sangkot sa pagwaldas ng bilyong-bilyong halaga ng pondo mula po sa Department of Public Works and Highway, mula po sa buwis ng taong bayan. Kaya it's so irrelevant, it's so immaterial to urge that we will conduct the snap elections. Kasi nakikita ni Alan Peter Cayetano na matagumpay ang propaganda ng mga maka-Duterte laban sa gobyerno. Aaminin ko, no? Aaminin ko malakas ang propaganda machinery ng mga Duterte Dehad supporters. But the problem is, people cannot easily persuade because they know already the performance of the president. Ang Pangulo ang nagbunyag ng katiwalian. Ang Pangulo ang nag-assure sa publiko na may mananagot, may magbabayad, at the same time, aside sa managot, may magbabayad at may makukulong. Dahil sigurado ako na seryoso ang gobyerno para labanan ng korupsyon. Kaya nga, in-include po ng mahal na Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang State of the Nation address. Yung sinasabi ni Alan Peter Cayetano na magkakaroon ng snap election para magkaroon ng tinatawag na total reset for the national leadership. Hindi po total reset for national leadership ang gusto mangyari ni Alan Peter Cayetano. Actually, wala siyang pakialam kung sino ang manalo sa mga lower positions. Ang gusto ni Alan Peter Cayetano is samantalahin ang pagkakataon na namamayagpag ang black propaganda ng kampo ng mga Duterte laban po sa gobyerno na ito. Kaya pinagtutulungan na nila kanya-kanya, no? Katulad niyan, si Chavit Singson sumali na. Okay? Another one, si Alan Peter Cayetano sumali na. Ang dami nilang paik-ik, no? Yung palitan ang liderato ng Senado, yung hindi gusto ang ginagawa ni Ping Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Klaro na may gustong pagtakpan kasi ang majority all out Okay? Ang Pilipino contented na kung paano po dinadala ni Senator Ping Lacson ng investigation sa flood control. Okay? Kaya nga po, it's so impossible na sabihin ni Alan Peter Cayetano na magkakaroon ng total reset for national government or for national leadership para lalo daw makatulong na bumalik, no, ang tiwala ng taong bayan sa gobyerno sa gitna ng patuloy na corruption scandal na nangyayari. Itong sinabi ni Alan Peter Cayetano, nakapost po ito sa kanyang Facebook, no, na lahat daw ng elected officials, national officials, including the President, the Vice President, the Senator, and the Member of the Congress, magbitiw daw lahat para bigyang daan ang tinatawag na new election. Gagasto pa yung gobyerno. No? Gagasto yung gobyerno. Dapat ganito po ang proposal ni Alan Peter Cayetano. Hindi snap election. Dapat magkaroon siya kung talagang para sa bayan, bigyan nila ng pagkakataon ang Pangulo sa pamamagitan po ng state of emergency power. Bigyan nila ng emergency power ang presidente that the president can do everything. Another one, ganito po mga kamunting tinig, why they cannot wait for the result of the Independent Commission for Infrastructure? Naintindihan po ninyo? Bakit hindi nila, alam mo, drama lang to drama lang to lahat. Excuse lang to ni Alan Peter Cayetano. Kasi si Alan Peter Cayetano, very good manipulator and insinuator. Okay? Kaya nga sabihin no, distrust. Kayo lang naman Duterte Dehad supporters lang naman na hindi nakakaintindi. Yan lang naman yung percentage ng mga Pilipino na hindi naniniwala sa gobyerno. But the majority of the Filipino people really believe that President Bongbong Marcos is excellent. He is worthy for his position, and they affirm the decision of the president to create an independent commission for infrastructure just to shed light, no? Just to solve corruption under DPWH and the rest
department or agency in our country. Kaya ikaw, Alan Cayetano, huwag ka nang magbulag-bulagan. Ambisyoso ka rin eh. Kunin mo na lang yung Senate presidency if you want. As a matter of fact, you are a minority leader. Then if you have a number, then go. Be what we call this, Senate president. Kasi maugong naman eh. Maugong naman ang bali-bali. Ang maganda sa inyo diyan, ang maganda talaga na gawin ng presidente, hindi po snap election. Ang pinaka-the best is abolish the Senate. Yun ang pinaka-the best kasi kayo ang hindrance sa development. Okay? Tingnan niyo ngayon, very busy kayo sa kakangalap ng mga numero. Kakaupo na ni Tito Soto, gusto niyo namang tanggalin. Actually, hindi po nawawala ang tiwala ng taong bayan sa gobyerno ngayon. Talagang ginugulo nyo lang, and at the same time, palagi nyong sinisisi na kayo lang naman po ang gumagawa at kayo yung mga nag-aamyenda, kayo yung nag-approve ng pondo ng gobyerno. At isa sa dahilan kung bakit gusto po ni Alan Peter Cayetano na mag-stop election ay ito sigurong namumuong pondo ng Office of the Vice President na mauwi po dito sa kompromiso. Kasi galit na yung mga mamabata sa lower house sa patuloy na pag-isnab ni Sara Duterte sa plenary, okay? Or sa budget deliberation ng Office of the Vice President. Kamakailan lamang, hindi din sumipot. Noong nakaraang taon, hindi din sumipot. So, kaya nga may panukala na instead of 902 million ang pondo ng Office of the Vice President, gawin na lang daw pong 198 million. Kasi hindi naman siya worthy. Okay? Sabi po ni Alan Peter Cayetano, isa sa mga reason niya na bureaucracy along with governors, mayors, and barangay chairperson, lahat-lahat, sinanay ninyo eh. Kayo po ang mga senador, mga congressman, kayo po ang nagiging tulay para magkaroon po ng lagwakang korupsyon. Ngayong binulgar na ng ating mahal na Pangulo, sa pa kayo magputak-putak. Dapat nga magpasalamat kayo eh. Kasi si PBBM, talagang walang halong politika. Kung sinulong po yung managot, walang kaibigan, walang kamag-anak, okay? Walang kakilala, walang sasantuhin, walang sisinuhin. So bakit kayo bigla ngayon manipula sa tao na kailangan daw ay magkaroon ng snap election para manumbalik ang tiwala ng taong bayan sa gitna ng usapin ng korupsyon na nangyayari sa ating bansa? Kung saka nang matukoy na ang punot dulo ng ganito, saka kayo magrereklamo, saka kayo magsabi na ang taong bayan ay walang tiwala. Actually, sa inyo lang naman na mga maka-Duterte walang tiwala ang taong bayan. Maayos po ang pamamalakad ng ating Pangulo, ginugulo lamang. Actually, sabi ko nga, dalawa ang punto na nakikita ko dito eh. Gustong itisting ni Alan Peter Cayetano, tinitingnan niya kung gaano talaga katibay at kalakas ang mahal na Pangulong Bongbong Marcos in terms of political decision making. Tinitimbang ni Peter Allen Cayetano sa pamamagitan ng snap election kung hanggang saan ang pasensya ng presidente, okay? At ito pa mga kamunting tinig, talagang gusto lang ni Peter Allen Cayetano siguro na pagtakpan o may pagtatakpan. Kasi imposible, nagkaroon naman ng investigation. Mayroong House of Representative, pero terminate na para isubmite ang lahat ng dokumento sa ICI. Mayroon na naman pong pinagbigyan mga maka-Duterte, inappoint ng Pangulong Bongbong Marcos na makatulong sa investigation ng ICI, pero dada lang ng dada katulad ni Magalong. Another one, nandito po mga kamunting tinig, itong tinatawag na investigation ng Senate Blue Ribbon Committee. May mga ayaw sa kung paano ni Senator Ping Lacson ilantad o ilahad ang mga policy, ang mga procedure sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. So, mayroon talagang pwersa na pumipigil para hindi po ma-unbox ang Pandoras. Kasi imposible. May ICI, may ombudsman, okay, na mag-iimbestiga. Meron ding Senate Blue Ribbon Committee. Kakatapos lamang po ng Enfracom. Pagkatapos sasabihin ni Alan Peter Cayetano na it's time for the country to conduct a snap election, kalokohan. Kalokohan. Kasi naniniwala si Alan Cayetano na okay, sige, dapat kailangan mag-snap election. Kasi akala nila tagumpay ang propaganda
machinery ng Duterte. Pero hindi po totoo yun. Okay? It sounds malakas lang sila. It sounds grabe ang tagumpay ng kanilang what we call this black propaganda laban sa gobyerno at sa Pangulo, pero hindi po magtatagumpay dahil alam nyo kung bakit. Majority po sa taong bayan ang naniniwala sa gobyerno na ito at sa Pangulo na may mananagot, okay, may magbabayad, and at the same time may makukulong sapagkat ang hustisya ay gumugulong sa tamang pagulong. Okay? So ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino, si Sir Glenn na nagsasabi, tayo po ay ang mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas. So huwag kalimutan mag-share, like, and subscribe. And don't forget to click the notification bell para updated kayo every time na magkakaroon po tayo ng live stream na ganito. Kaya Alan Cayetano, in your dreams, walang mangyayaring snap election. Baka nga siguro Senate abolishment siguro, baka ang pag-abolish sa Senado o pag-declare ng martial law, baka yan siguro ang mangyayari kapag talagang mapuno na ang salop, kapag gumawa ang kampo ng gustong pabagsakin ng presidente. Kasi dalawang bagay okay, sige, patulan ang snap election. O, sige, mag-resign. Parang ganun lang yung punto snap election or mag-resign ang presidente. In your dreams, manigas kayo dahil wala kayong suporta sa taong bayan.